Siya si Him Yung, 58 taong gulang. 1986 nung mangyari ang insidente. Sundalo noon si Him. Naglalakad siya sa gubat malapit sa Thai border nang matapakan ang isang landmine. There were many landmines here before, right? Yes, sir. Can you just explain the tattoo? ឥឡូវអាចបញ្យល់អីខ្លះៗបានទេតើទៅនឹងសាក់លពូដែលសាក់នេះការពារកុំឲ្យត្រូវក្រាប It's to protect, you know, like the value that somebody shoot you and it can prevent ហើយកុំឲ្យត្រូវមុត and also like from by cutting. Yeah. ដល់ពេលជឿនមានអត់ដាច់តែ But when he step on the mine and then just lost the leg only but not die. Habang tinitingnan ko ang mga tattoo ni Him, sumagi sa isip ko na katulad din nating mga Pinoy ang Cambodian. Naglalagay ng kung ano-ano sa katawan bilang proteksyon. Hindi nga lang daw naging sapat ang mga tattoo sa katawan ni Him para isalba ang kanyang binti. Sa di kalayuan, isang matandang babae naman ang naputulan ng binti. Nangyari ang insidente sa mismong taniman na malapit sa kanyang tirahan. Oh! Wow! Heavy. So is it easy to remove? Dạ, Okay. Okay. Oh, so. Okay. Tram này. Yan, nagkalat pa rin yung remnants ng gera dito. Isa itong piece ng artillery na pinutok daw ng Khmer Rouge sa bundok. Ginawa nila itong souvenir. Bigat. May 30 kilos siguro to. Ang Cambodian Mine Action Center o CMAC ay isang institusyon na aktibo sa pagtatanggal ng mga natitirang artillery at landmine sa buong bansa. Pamana ng 30 taong kaguluhan ay ang libu-libong landmines na nakabaon pa rin sa lupa. Libu-libo na rin ang namamatay dahil dito. Sa Banan Village, makikita ang isa sa mga proyekto ni Kuya Ben at Reth. Yung nakita natin ay 5 hectares na compound yon na pasture land na siyang capital na proyekto ng cow project. So nandun yung mga baka, mahigit ng 20 yung baka doon at yung iba ay na-disperse na ito sa mga magsasaka para alagaan nila. So patuloy na dumadami ang mga baka at nagkakaroon ng mga mamamayan, mga magsaka ng mga baka sa kanilang mga sakahan. My dad also has a project with IPs in our country. And what they do is, they also have a cattle breeding program. If the people are keen to work on this project, they will develop their own attitude and behavior to practice it here. So, on the community side. So you are changing their mindset. Yeah, changing the mindset of practicing this for their own development. Ganito rin yung project ng daddy ko na sa Zambales. Nagsimula sila sa 10 baka hanggang lumago yun sa halos 100 yata. Kaya naman nakakatuwa na dito sa Cambodia ay ginagawa na rin nila yung ganitong proyekto para sa kanilang mga livelihood projects. Dahil nasa proseso pa rin ng pagbabago ang pamahalaan ng Cambodia, karamihan sa tulong ay nanggagaling sa mga NGO. Sila na rin ay nagdadamayan, makaahon lamang sa kahirapan. Actually, that's the key word before. You have to empower yourself. You cannot give what you don't have. Kabi-kabila ang mga palayan na natatanaw ko, kaya hindi malayo na ituring ang Batambang bilang kumakatawan sa rural Cambodia. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may malagim na nakaraan ang bayang ito.